Hello? Hello, Papa Jack. Hi, Magandang gabi po. magandang gabi. Ay, good morning na po pala. Naka-loudspeaker ka ba? Naka-headset po. Hindi mo ba alam yung rule? I'm sorry po, wait lang po. Hello? Hello po, Papa Jack. Bawal ang loudspeaker, bawal ang headset. Apo, okay na po. Handheld lang tayo. Apo. Yan. Bawal ding mag-iimbento pa ako ng bawal. Dali, wait lang. Para dumami rules. Ano pangalan? May po. Nasa Taiwan po ako ngayon. May. Paano spell ang May mo? MAE po. Mae. Opo, Mae. Mae. Ilan taong ka na? 29 years old po. Kailan ka pa nandiyan sa Taiwan? Bali nung 2022. Bali po mag 6 years na. Ay, 2020 po pala. Tuwing kailan ka umuwi ng Pilipinas? Kakauwi ko lang po nung January. So may 4 years ka pa dyan. Kasi di ba after 10 years graduate na, di ba? 12 years na po. At 12 So, bali years may na. may 6 years pa po ako. Kailan ko lang nalaman niya kasi yung wife ng brother ko umuwi na ng Philippines. Graduate na siya. Meron po kasi yung ibang company na parang pag hindi na natatapos yung 12 years. May ganun din pong case. Pero sagad di ba ay 12 years na ngayon? Opo, sagad po 12 years na po ngayon. Okay. Anyways, si May ay taga saan sa Pilipinas? Pangasinan po. Ilocana ka? Hindi po Pangasinense po, pero nakakaintindi ng konting Ilocano. Anong parte ka? Ikaw yung Pangasinan 2. Ikaw, kasi Pangasinan 1, Pangasinan 2, di ba? Opo. Mga Sa bandang may Bayambang po. Bayambang. Malapit ka. Alcala lang ako. Opo. Bayambang lang po Bayambang, di ba? Ang daming tricycle sa inyo. Ewan ko ba kung bakit? Di ba? Parang kada isang tao, kada 10 tao may isang tricycle na nakalaan. Ang daming tricycle. Hindi ko maintindihan. Ang daming tricycle. Grabe. Opo. Nung umuwi nga po ako, nanibago din po ako nung umuwi ako. Ang dami na po ngayon. Lala. Lalo bang dumami? Kasi dati, ang dami na dati. Lalo bang dumami? Opo, mas lalo pong tumami. Sumikip po yung daan. Ang daming tricycle. Ang generous magbigay ng prangkisa dyan. Parang 3-10 yata prangkisa dyan. Ang dami. Hindi ko alam. Baka kasi di ba kayo parang daanan kayo ng major trade routes Baka dahil doon. Opo. Anyways. Anong work mo dyan sa Taiwan? Ami? Factory worker po ako dito ng medical kit. Mga po sa medical po. Di nung pandemic, ka dyan? Madami kang gawa kasi medical Opo. Kasi parang buong mundo naman po yung sinusuplayan sa company po namin. May mga injection kayo, ganon? Opo. Alam mo ba kung anong Tagalog ng ano ang Filipino term ng injection? Hindi. Spanish actually. Hiniram natin sa Ang tawag ay hiringgilia. Hiringgilia pa. Syringe. Wag mong artihan, hindi hiringgilia. Wag mong artihan. Uli. Hiringgilia? Hiringgilia. Ang arte. Nakaka-bad trip Hiringgilia. Hiringgilia. Ang arte pa rin. Ulitin mo. Hiringgilia? Hiringgilia. Hiringgilia. Arte mo Hiringgilia. Gil, hindi Gil. Gil. Papa, okay lang po ba yung boses ko? Okay na. Wag mo iligaw yung usapan. Hiringgilia. Hiringgilia. Kasi, andito lang ako sa lobby. May asawa ka na ba? Wala po. Single mom po ako ng dalawa po. Ilan taon na yung panganay mo? 8 years old po. 8 Tapos years yung bunso ko is 7 years old po. Magkasunod na magkasunod.
Opo. Ay di nung nagbuntis ka sabi sa'yo, wala pang 1 taon, buntis ka na naman. Opo, Papa Jack eh. Marupok eh. Hindi, kung mag-asawa naman kayo nun, anong gagawin ninyo? Hindi po. Saan ka sa bayan ba nga bala? Kulos Kawayan? Malapit ka ba doon? Hindi po, sabay Banaban lang po ako. Banaban. Opo. Anyways, Banaban. ba't ka napatawag sa akin? Bali po yung daddy po ng mga anak ko is wala na po siya sa kwento dito. Ano na? Po, Ano na? Wala na siya sa? wala na po siya sa kwento ko dito sa... Kwento! Iba dinig ko. share ko. Wala na po siya sa creme pop ang dinig ko. Ba't may creme pop? Ano yun? Ba't may creme? Kwento pala. Kwento po. Kwento. Parang labas na po siya doon. Wala na. Sorry. Ako lang ba ang may dinig ng creme pop? Kwento. Ako lang. Baka ako lang. Oo. Ako lang. Uh-huh. Tinan mo, kahit sila, dinig nila creme pop, Sabi ko, ha? Anong may creme pop yung yung tatay ng anak mo? Okay ba yung lasa? Gusto mo ba nun? Okay ba yung lasa ng creme pop niya? Ganon? Kumbaga. Kwento po, kwento. Tinan mo yun naman dinig ko, creme to. Kwento. Wala. Hindi na siya yung pag-uusapan natin. Apo. Okay, sige. Tapos, sino pag-uusapan na? Kailan ba kayo hiwalay? Hiwalay na po kami after ko mga 3 days po yung bunso ko. Ha? Agad-agad? Bakit naman? Doon po kasi sa daddy po ng baby ko, wala na babaero po iniwan po kami bigla. Tama naman yan. So, okay. Babaero. So, after mga anak, sumama sa iba. Opo, kung kani-kanino, hindi ko alam. Wala na po kasi kaming contact. After po nun, tinanggal ko na po yung... ang bari, share ko po is, nagkaroon po ako ng boyfriend dito sa Taiwan. Mm-hmm. Alam naman niya po na may mga baby po ako. Kailan? Gano'ng katagal na kayo niyan? Magpo 4 years po sana, ngayong 26. So, bali po kasi sa naging relasyon po namin, madami po pala siyang tinago na nalaman ko lang nitong last October nung umuwi siya. Ano yung mga tinago niya sa'yo? Alam ko po na, bago po maging kami, alam ko po na may mga naging ex siya dito sa Taiwan. Pero ang hindi ko po alam, meron din po pala siyang, hindi ko po alam kung ex or jowa niya din sa Pinas. Okay. Bago naging kayo o sinabay niya sa'yo? Sinabay niya po siguro sa akin kasi nalaman ko na lang yung babae na nasa Pinas nung almost 1 year mahigit na po kami. Pero inabot kayo ng 4 years. Opo. Ngayon ko lang bali po nung nalaman ko na nagko-contact pa sila nung girl sa Pilipinas na nasa Pinas po. Sinabihan ko na siya, tinanong ko na siya, sinabi niya sa akin is ex niya na. Okay. To make sure po, nagtanong din po ako dun sa babae kung anong meron sila. Kinontak mo yung girl? Opo, nagtanong po ako na kung anong meron. Kasi ang nakikita ko po sa convo nila is may something. Okay. Tapos, sabi po nung babae na wala na daw siyang pakialam sa relasyon namin. Natapos na sila. Ganun po. Tapos, ang sinabi niya lang sa akin, meron pong binili yung jowa ko na lupa na nakapangalan sa kanya. Okay. So, kaya sila in contact. So, para sa akin po, okay. Kaya pala may convo sila. So, naging okay po yan. Pero ang sinabi ko, kung dahil lang sa lupa, yung pag-uusapan niyo is dahil lang sa lupa. Which is tama naman po, di ba?
Pero tama naman. Opo. Tapos nung sinabi po nung babae sa akin, "Hindi, wala na akong pakialam sa inyo," ganyan. Na, sinira niyo yung buhay ko, which is bakit parang bakit nasama ako na sinira ko yung buhay. Yun pala po, tinago pala ng boyfriend ko sa kanya Mhm. na meron ako. Hmm. Tapos pero yun pong time na yun, tapos na po yun, eh. Kumbaga okey na naayos po namin. Tapos sinabi po nila, both ako tsaka yung boyfriend ko tapos nung babae na hindi na sila magko-contact. Okey. So, okey na po yun. Tapos dito pong, October po umuwi po yung boyfriend ko. Mhm. Same company po kasi kami dati. Okey. Bale kakalipat ko lang po kasi ng company. Ngayon po, nung nasa dati po akong company which is nandun po yung boyfriend ko, sinabihan po ako ng supervisor ko na, "Hindi ka ba sasamang uuwi ng Pinas?" Gumanon po sa akin yung supervisor ko kasi po alam po nila na boyfriend ko po siya. So, yun po, sabi ko, "Bakit bakit ma'am?" Gumanon po ako. Kasi nagpapaalam si ano, na uuwi siya ng Pinas. So, nagtanong ako sa'yo, akala ko alam mo. Hmm. Which is, hindi po sinabi sa akin ng boyfriend ko yun na uuwi, may balak pa siyang umuwi ng Pinas. Okey. Tapos po pala Papa Jack, yung ex niya na nasa Pinas, nandito na po pala sa Taiwan. Naku. Nandito na po sa Taiwan. Yun din po yung hindi ko alam na tinago niya din po. Yun yung ano, After po, yun yung ex niya na may transaksyon sila sa lupa? yes po, yes po. Hmm. Na after po pala ng pag-uusap namin na hindi na sila mag-uusap, tuloy-tuloy po pala yun na nag-uusap sila. Yun lang. Tapos, yun po, nalaman ko na nandito yung babae. So, ako Mm. naman po, kampante naman po ako na wala na talaga kasi wala naman akong nakikita. Although hindi po kasi ako nakikialam sa gamit ng boyfriend ko. Hindi ako nakikialam sa mga phone niya kasi ginagalang ko yung sinasabi niya sa aking privacy. Wow! Sorry, OA lang, OA. Tapos? Yun po. Tapos, pero sa 4 na taon po namin, bago po dumating yung time na uuwi siya, ang dami ko na din talagang pinalampas, Papa Jack, Okay. na babae. Mhm. Siguro po kasi nung time na na magkasama kami sa work, na kahit, ayun nga, ang dami ko na pinalampas na babae. Meron pang time na may pumunta pa dong babae sa dorm namin. Mm. Pinagbigyan ko pa rin siya. Gawa ng yun nga, mahal ko yung tao. Tapos, eto na Papa Jack, nung umuwi siya, which is nandito din yung ex niya sa Taiwan, di ba? Mhm. Ang sinabi niya sa akin, uuwi siya ng, almost 2 weeks siya umuwi eh. Tapos, magpupunta siya ng probinsya. Mhm. Siyempre, kasama niya yung mga pamilya niya, so okay, pumayag na ako. Mhm. Papa Jack, after, pagdating niya sa Pinas, hindi ko na siya na-contact. Kailan yan? Anong Tapos, buwan? October po. Last year? Opo. Okay. Hindi ko na siya na-contact. Tapos, kasi panggabi ako, nag-scroll ako sa Facebook. Magkasama sila ng ex niya, umuwi din yung babae. Ah. Umuwi din yung babae, kasama niya, sinama niya dun sa family niya. Magkasama sila sa Pinas na umuwi. Kumbaga, hindi ko alam, sabay din pala silang umuwi. Ayun, hindi siya nagko-contact. Tapos, ang buong akala pala ng family niya, sila pa. Baka sila pa nga.
Wala na Papa Jack eh. Hindi ko alam. Gawa ng, di ba nag-usap-usap kami? Mm. Which is sinabi din ng babae na wala na siyang pakialam sa amin. Tapos, ayun nga, etong last year, umuwi sila pareho. So, nagtanong po ako dun sa boyfriend. After po kasi noon, hindi ko siya nakukontak, hindi niya sinasagot yung mga tawag ko, yung mga chat ko sa kanya, hindi niya sinasagot. Sinasabi niya lang sa akin na wala daw signal. Nagkasama ba siya sa Pero Pilipinas? sa ano po, sa Taguig. Sa Taguig walang Sa Taguig. signal. Yung isang lugar nga doon nakapangalan signal eh. Di ba Signal Village tapos walang signal? Apo! Sorry. O tapos, game. Ayun nga Papa Jack, nakita ko po lahat ng pictures nila, magkasama sila nung sinasabi niyang ex niya. Kasama sa family niya, which is sa akin masakit yun. Dapat ako yung nandun. Yung family niya nakakausap mo naman. Opo, pero hindi po madalas. Yung kapatid niya po, yun. Ang point ko lang, alam nila na kung sino ka. Parang gano'n. Opo. Yun lang. Kaya yun yung na-feel ko, Papa Jack, na parang hindi lang siya yung nang ano sa akin. Buong pamilya Kumbaga, para pinagtulungan ka. Opo. Kumbaga, sama-sama sila nagsinungaling para mag-benefit siya. Parang gano'n. Opo, na wala naman akong ginawang masama para ganun. Umabot almost 4 years po. Tinago ko sa kanila yung mga ginagawa ng boyfriend ko sa akin. Ang dami ko na pong pinalagpas din kasi na babae. Tapos ayun din, yun yung pinakamasakit sa akin kasi yung kasama niya, yun yung ex niya na 7 years. Yun lang. Kaya ngayon, nung bumalik siya, Papa Jack, maano siya sa akin na humihingi siya ng chance. Kasi nakipaghiwalay na ako, Papa Jack eh. Nakipaghiwalay ako na hindi ko din maintindihan sarili ko kung bakit. Anong hindi mo maintindihan? Dapat alam mo na ba't ka nakipaghiwalay. Kasi parang niya akong Papa Jack eh, parang hindi, kahit sabihin mong hiwalay na tayo, hindi tayo hiwalay. Ginaganon niya ako, Papa Jack. Hindi naman niya kontrolado dapat yun eh. Di ba? Hindi niya dapat kontrolado yun. Tapos, ngayon na, kunwari, nung bumalik siya, sabi ko, ayaw niya na nagpipicture kami. Parang hindi ka na present sa buhay niya, parang gano'n. Opo, kumbaga parang niya akong tinatago ngayon. Yun yung nararamdaman ko. Yun lang. Tapos tinatanong ko sa kanya kasi sabi ko sa kanya, yun yung tinanong ko bakit magkasama kayo sa Pinas, ba't umuwi din yung babae? Bakit hindi mo sinabi sa akin yung totoo? Ginanon ko siya. Tapos ang sinabi niya lang, hindi ko sinabi kasi alam kong magagalit ka. Mas lalo kung Papa Jack, alam mo yun, yung mga sagutan niya. Tapos sinabi niya pa sa akin na ang OA ko daw, inayos niya nga daw yung lupa para sa amin. Pero tinatanong ko nga siya kung sa 4 na taon ba natin, meron ka ba talagang plano sa atin or ako lang yung nagplaplano ng lahat? Nakasama ka. Kasi hindi ko na nararamdaman yun. Bali, Papa Jack, nakipaghiwalay ako sa kanya kasi valid na siguro yung nararamdaman ko na niloloko na talaga ako. Sige.
lagi na lang yung ano, lagi na lang kapag ano, 'pag sinasabi ko gusto mong i-chat ko yung babae uli, sabi ko sa kanya, sasabihin niya sa'kin, "Tatawanan ka lang nun." Alam mo yun, na hindi ko man lang maramdaman sa kanya na parang i-comfort naman niya ako gawa ng mali yung ginawa mo sa'kin. Pero bakit ako pa yung pinagmumukha mong mali? Ngayon babalik ano, bale magwa-one month na kaming hindi nag-uusap. Kasi sinabi ko sa kanya siguro napagtanto ko na hanggang ganito na lang ba yung gugustuhin kong relasyon na ako na lang at ako yung umiintindi kahit hindi naman na dapat intindihin, maling-mali na para intindihin pa. Tapos sinasabi sa akin na malakas na lang loob mo na hiwalayan ako gawa ng wala na nga po ako sa dati naming company. Tapos sinasabihan niya pa ako na ano, baka na daw may bago na daw ako dito. Hindi niya nga po ako mapuntahan dito, tapos ako po yung pumupunta sa kanya, gawa ng ang dami niya, busy siya. Pero pag umaalis siya, Papa Jack, hindi din siya nagpapaalam, nalalaman ko na lang. Ang dami-dami niya pong pagsisinungaling sa akin na hindi ko alam kung bakit hindi ayaw niyang magpakatotoo na lang. Kung babalik siya dun sa ex niya, bibigay ko naman siya eh. Siya din po kasi yung kinilalang daddy ng mga anak ko. Pero ako naman kasi yung kawawa, Papa Jack. Wala na akong peace of mind. Lagi na lang ako nag-iisip. Tama na po kaya yun, Papa Jack, na hindi na din ako nagparamdam. Kumbaga kasi ramdam ko pa din na tuloy-tuloy pa din sila nung ex niya. Kumbaga, kahit na ako na yung niloko nila, handa naman akong magparaya para sa kanila eh. Ah, Kaso po kasi yung ex ko kapag di ako nagpaparamdam kung ano-anong pinagsasabi niya sa akin. Tapos lagi niya pong sinasabi sa akin na may iba ako. Hindi ko nga magawang makipag dito. Busy ako sa trabaho ko. Yung kumbaga siya yung gumagawa, pero sa akin niya binibintang. Tinanong ko pa nga kung anong balak niya sa amin. 'Di ba po anniversary na sana kami.
Alam mo yun, Papa Jack, kumbaga kasi dati po may bahay kami. May bahay kami dito. Mhm. Yun po palang okay lang na hindi na tayo lumabas, magkasama naman tayo. Yung mga ah, okay lang na wala kang regalo. Kasi magkasama tayo, laging ganun ako sa kanya, Papa Jack. Mm. Pero napagtanto ko ngayon, Papa Jack, parang hindi pala okay yun. Yung sa mga special na ano, parang hindi pala okay yun na lagi na lang ano, wala siyang effort. Mm. Tapos ang pinakamasakit pa, nung time na nag-birthday po siya, nag-alis ako sa apartment namin para ma-surprise siya, pero hindi siya nagpakita sa akin. Kinontak ko po yung mga karoom niya para i-surprise namin siya. Yun, wala pong dumating. Yung gagawin ko, Papa Jack. Ano na? Tama po ba yung ginawa ko? Ano ba yung tanong mo? Ginawa mo o gagawin mo? Ha? Tama po ba yung ginawa ko na makipaghiwalay na lang? Oo naman. Sa dami ng sinabi mong kataranta daw ang ginawa sa'yo, tinatanong pa ba yun? Actually, wala nang kailangang ipayo sa'yo eh. Nagkukwento ka na lang talaga ngayon, di ba? You're just actually telling me how things happen. But you don't need any advice from me. Di ba kailangan ng payo sa akin? Hiwalay na kayo eh. Di ba? The truth of the matter is, hiwalay na kayo. Nagawa mo na yung dapat at tamang dapat gawin. Ang tamang dapat gawin ay maghiwalay kayo. Nagawa mo na. Siguro ang role ko na lang ngayon, may ay pigilan kang makipagbalikan. Di mo siguro gagawin yon. Pero tama, naghiwalay kayo. Nakatigilan mo ako kasi siya na po ang kilalang tatay ng mga anak ko. Hindi totoo yan. Kinikwento mo lang sa mga anak mo yan, kaya yan ang pakiramdam mo. Hindi naman nila kasama yung lalaking yun eh. Tama, mali? Opo. So drama mo na lang yung part na yun. Siya po kasi nakilala ng tatay ng mga anak ko. Hindi totoo yan. Kinikwento mo lang, yun. So nagdadagdag ka lang na kasama ng loob mo. Hindi kasama yun sa dapat kasama ng loob mo. Nagigets ko naman kasi May, Opo. ano talaga to, kumbaga he was there nung time na mahirap kasi sa ibang bansa eh, no? Mahirap sa ibang bansa. Kumbaga minsan nagiging hero natin, no? Nagiging hero sa paningin natin yung mga taong naging kasangkapan. If not, no, naging paraan para kahit paano makaligtaan natin ang layo natin sa Pilipinas, nangungulila tayo sa mga mahal natin sa buhay. Yung mga taong naging paraan para hindi tayo gaanong malungkot. Naging hero sa paningin natin yan. Tama? Opo. Oo. At sa part mo, siya yung taong naandun. Hindi natin pwede sabihin na sa loob ng 4 na taon di ka niya minahal. Malamang minahal ka din niya, peking nga lang. Kasi he was not telling the truth. Ang problema dito, 1 year pa lang kayo, ang dami mo nang nalaman eh. Pero hindi ka pa rin tumigil eh. Yun nga. Exactly. 1 year pa lang kayo, kwento mo to, pinapakinggan lang kita. 1 year pa lang kayo, ang dami mo nang nalaman. Pero hindi ka naman tumigil, tumuloy ka pa rin naman. Kasalanan ko na din. Siguro nga dahil
Malungkot ka, siya na andun, di ba? Mahirap talaga. Alam mo mga kaibigan, madaling i-judge but you do not know what loneliness can do to someone. Siguro naandun ka sa part na yon, no? Di yan alam what loneliness can do to you. Sobrang lungkot mo, at least napasaya ka niya. Pero kung pag-uusapan dito yung relasyon, planning for the future, whatever he can offer you, whatever, hindi siya naging totoo sa iyo eh. He cheated on you. Alam mo yan, ikwento mo na nga ito eh. Actually sa kwento mo nga, 2 babae kinikwento mo eh. Tama? Iba pa yung mga nalaman mo dyan sa Taiwan. Tama mali? Opo. Oh. Nagtatanong ka pa. So, kung ang tanong mo sa akin ay kung tama yung ginawa mo, pag sinabi ko mali, magsara na tong show na to. Kasi ibig sabihin, ang bobo ko na magpayo nun. Hindi kailangan, you don't need any special show like this one. No? Hindi mo kailangan, you do not need any special show like this one para malaman yung sagot dyan. Right? Opo. Yun talaga yun. So tama, congratulations. Diba? That finally you have mustered the courage para makipaghiwalay sa kanya. Kasi mahirap iwanan yung taong naging source ng happiness mo eh. Be that kahit sabihin natin na in the end you found out na he was not being so truthful. But the fact na siya yung kaligayahan mo, diba, kahit na nagsinungaling siya at siya yung source of happiness mo, at nagawa mong iwanan siya, ibig sabihin kahit pa paano may alam mo pa rin yung value mo. That's good. That's something good. Kung ang ano dito, kung ang dahilan ng pag-iyak mo ay nalulungkot ka, normal yan. Nalungkot talaga. Normal yan. Pero you did the right thing. I'm so proud of you. Kaya na bumalik doon. Ang dami-daming lalaki sa mundo. Ano ka ba? Opo. Tapos ano yun, Papa Jack, ngayon parang ang luwag-luwag parang ang luwag-luwag ng ginagalawan ko ngayon. Kumbaga, hindi ako nag-iisip. Ngayon gaganyan ka kanina. Ang bilis magbago ng ano mo, no? Ito charotera to. Ngayon ang luwag. Papa Jack, kasi parang alam mo yun, parang masikip, parang alam mo yun, masakit sa loob na hindi ko, masaya ako na alam mo yun, hindi ko din maintindihan na nasaktan ako at the same time. Pero sa nangyayari sa akin ngayon, okay ako, masaya ako, pero may time na parang ganito. Parang pakiramdam ko, parang ang lungkot ko, parang kanina lang masaya naman ako. Parang ganun. Yung na ano ko ngayon. Pero nagagawa ko rin yung mga gusto ko, nakakalabas na ako kasama yung mga friends ko. Ang ginagawa ko na lang, pumapasyal-pasyal na lang ako para din ba Saan ka ba sa Taiwan? Sa Sinchup, ay sa Taoyuan po. Gaano kalayo sa Taipei yan? Ano lang po, saglit lang po, bali mga 30 minutes na lang sa Taipei. Mas malayo pa pala yung Jufen, ano? Opo. Layo ng Jufen eh. Tsaka yung punta mo na yung Sun Moon Lake. Opo. Layo pala nun, 5 oras pala yon. Opo, malayo po. Pero pag nag-bullet train ka naman, ano lang. Hindi, dinrive ko yun eh. Parang for almost 5 hours yun. Dinrive ko yun. Pagdating namin nun, sarado na yung alas 5 na ng hapon. Wala kami nagawa. Wala lang. Ano lang kita. Gumaan po yung pakiramdam ko, Papa Jack, na kasi hindi rin ako madalas magkwento ng nararamdaman ko. Kumbaga, mahilig din po kasi akong mag-isa. Sakto din po ngayon. Kagigising ko lang din po kasi pag gabi po ako. Naka-live ka na. Lagi naman po kasi ako nanonood ng live nyo. Kumbaga gusto ko i-share para
para ano ba, yung mabitawan ko na talaga lahat ng ano ko. Mm. Yun po. Actually, alam mo, May, hindi mo naman kailangan ng payo sa akin. Hindi mo kailangan ng payo. Nagawa mo na eh. Hmm. Hindi mo na kailangan ng payo sa akin. Nagawa mo na. Diba? You've already done it. Kaya na-realize ko din po pala na sa isang relasyon din po, hindi pala pwede yung okay lang na magkasama kayo. Na okay ka lang na magkasama kayo na hindi kayo lumalabas, na wala ka man lang gift na yung binibigay sa'yo. Kumbaga yung importance mo bilang ano, hindi pala yun pwede. Hindi rin pala yun okay, Papa Jack. Kasi ako, sa past almost 4 years namin, okay lang sa akin lahat kahit na dito lang tayo. Hindi naman ako naghahanap or naghahangad, Papa Jack. Kumbaga ma-feel ko man lang na dapat hindi sa lahat ng panahon is okay sa'yo na magkasama lang tayo. Yun yung na-realize ko na ano, ngayon. Pero gumaan yung loob ko na kahit saglit lang tayo nagkausap. Siguro step by step, magiging okay din ako. Diba, Papa Jack? Thank you, Papa Jack. Mhm. Oh well. May gusto kayong tanong sa akin? Mhm. Ha? Wala naman na po siguro. Actually. If anything, may gusto lang kita congratulate na lang. Kasi Opo. nagawa mo naman eh. Diba? What you did is more than enough. So kung nakakapagtaka bang malungkot ka, umiiyak ngayon, of course not. Normal yan eh. Kasama yan sa byproduct, diba, ng goodbye, to be in pain. Sometimes pain is a reminder that once upon a time, it was true. Titin ko ha. At some point, pain is a reminder that once upon a time, it was true. As long as alam ko naman sa sarili ko na hindi rin talaga ako nagkulang. Mm-mm. Yung sinasabi mo kanina na hindi rin pala okay, hindi kami lumalabas. Hindi ko alam kung makakapag-agree ako doon ha. Sa'yo lang siguro yan. No? Opo. Kasi hindi naman totoo yung sinabi mo na. Kasi kung yun lang talaga yung quality time ninyo, okay sana yun. Kung hindi ka naman yung niloko, hindi mo rireklamo yun eh. Tama? Opo. Hindi kayo lumalabas. Ano kasing ginagawa niyo pag nandun kayo? Helicopter! Ganun. Hindi po. Kumbaga kasi, alam mo, parang hinanap ko din yung Papa Jack na mag-date naman tayo sa labas. Labas naman tayo. Yun Kumbaga, nga. Baka mamaya, hindi siya nakikipag-date. Baka picturean. yun din yung naisip ko. Baka yun. Ay, kaya mo na. Basta ang Kaya importante nga po. dyan, nagawa mo na makipaghiwalay. Wala ka na kailangan payo, nakipaghiwalay ka na eh. Okay na yun. That's enough. Pag nakapag-decide na kayo, you've done something for yourself, di ba? To better your situation, hindi na kailangan. Baka nandito ka na lang para magkwento, which congratulations to you. Nakawala ka dyan. Di ba? Tama? Opo, tama po. Mag-focus ka sa dalawang anak mo. May dalawa kang anak. Opo, ang lalaki na po nila. Sila naman ang dala, ba't nandiyan ka, di ba?
Opo. Tapos kung may time ka, pag uwi mo kailan ka uwi ng Pilipinas? Baka po sa 3 years ulit gawa ng kakauwi ko lang po bago lang ako sa company namin. Kung may maiipon ka ng kaunti, mag-hire ka ng abogado ha, kasuhan mo yung tatay nila. Ayoko na ng sakit sa ulo, Papa Jack. Hindi sakit sa ulo yon. Obligasyon yon. Kung wala naman po kasi siyang may bibigay. Kasi nga, hindi maghahanap buhay yon dahil wala siyang obligasyon. Try mong obligayin yon. Huwag niyong pinapalampas yung mga lalaking tumatakbo sa obligasyon ng pagkakaroon ng anak. Kasuhan ninyo. File a case. Hindi ko kasi alam, Papa Jack, kasi ako... Wait lang. Hindi natin pag-uusapan. Pinayo ko lang sa'yo. Hindi mo naman tinatanong. Opo. Kung may time ka lang. Opo. Kasi Opo. na-abswelto yung hayop na yun eh. Oo, Papa Jack, kasi parang simula talaga nang niwan niya kami. Ay, hindi kasi ako yung babae na yung Wala tayong pakialam kung ikaw yung babae may pakpak, 'di ba? May pangil, wala kayong pakialam diyan. Para sa anak mo 'yon. Opo. Alright, hindi para sa iyo 'yon, para sa anak mo 'yon. Ngayon, May, hindi mo iniinda yan. Pero balang araw, pag naisip-isipan ng hayop na 'yon na matanda na siya, at lumapit sa mga anak mo, tapos manghihingi sa mga anak mo, sa mga loob mo, wala man lang binigay ang hayop na yan. Yan, di ba? Pag may hanap buhay ng anak mo, ikaw nagpaaral, tapos manghihingi yan, mangungutang sa anak mo, maniwala ka sa akin, sa sama loob mo, nakakamatay sa sama ng loob yun. So ngayon pa lang, obligayin mo yung hayop na yan. Opo. Okay? Opo, Sa mga nakikinig po ngayon, yung mga tatay ng mga anak ninyo, kung meron man dyan na tumakbo sa obligasyon, obligahin ninyo, kasuhan ninyo. Diba? O DILG, baka gusto niyo yun ng huliin. Yung mga tatay na na walang sustento sa mga anak ha. Tapos yung mga nakahubad, baka next year na siguro. Summer eh. Sige, salamat sa pagtawag ha. Opo, Papa Jack. Mag-ingat Thank you ka palagi dyan ha. Thank you very much for calling the show, ma'am. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye, ma'am.